Sa kwentong ito, malalaman nyo ang madilim na lihim ng isang mag-asawa na tila ba sinusundan ng mga anino ng nakaraan. Mula sa isang masayang pagsasama, unti-unting nagbago ang lahat ng magsimulang makaramdam ng kakaibang presensya sa kanilang tahanan. Ano nga ba ang dahilan ng pagbabago ni Sarah at ano ang mga aninong nagmamasid sa kanila? Samahan niyo akong tuklasin ang nakakakilabot na kwento ng mga anino ng kaluluwa. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Edmar at salamat sa inyong oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira kami ngayon sa isang bahay sa Antipolo, ngunit dati kaming magkasama ni Sarah sa Maynila. Sa Bonifacio Global City nagsimula ang lahat. Ako'y isang simpleng empleyado sa isang kumpanya, habang si Sarah ay isang masigasig na pintor. Sa aming magkaibang mundo, nagtagpo ang aming landas dahil sa pagmamahal sa sining at sa isa't isa. Sa Bonifacio Global City, madalas kaming magkita ni Sarah. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagkikislapan sa gabi habang nagkakape kami sa isang kafe. Alam mo, Edmar, gusto ko talaga ang mga obra ni Amor Solo, sabi ni Sarah. Kanyang mga matay nagliliyab sa paghanga habang tinitingnan ang isang libro ng mga painting. Sa kabila ng aking kawalan ng interes, nahanap ko ang sarili kong naaakit sa kanyang hilig. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na nakapatong sa akin, isang koneksyon na mahirap ipaliwanag. Naging mas malalim ang aming relasyon sa paglipas ng mga buwan. Nagdesisyon kaming magpakasal at lumipat sa Antipolo, na puno ng mga obra ni Sarah ang aming tahanan, simbolo ng aming pagmamahalan at tagumpay. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng mga basag na gamit. Bumaba ako sa studio ni Sarah at nakita ko siyang umiiyak habang winawasak ang kanyang mga painting. Sarah, anong nangyayari? Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Nakita ko ang mga piraso ng kanyang mga obra na nagkalat sa sahig. Sinubukan kong yakapin siya, ngunit itinulak niya ako palayo, ang kanyang mga matay puno ng luha at galit. Hindi ko na kaya, Edmar. Nawala na ang liwanag sa mga gawa ko, sabi niya habang sinusunog ang mga canvas. Naging matagumpay ang eksibisyon ni Sarah na pinamagatang Mga Anino ng Kaluluwa sa kabila ng madilim na tema. Ngunit napansin ko ang lalong paglayo niya, ang kanyang mga matay nagpapahiwatig ng kalungkutan at takot. Dahil sa paglala ng kakaibang kilos ni Sarah, napagdesisyonan naming maghiwalay pansamantala. Sa mga araw na wala siya, inihanda ko ang dating studio bilang nursery ng aming kambal. Kailangan natin ng bagong simula, sabi ko sa sarili ko habang inaayos ang mga pader ng nursery. Pinuno ko ito ng mga laruan at mga larawan ng masayang pamilya. Habang inaayos ko ang nursery, napansin ko ang mga lumang larawan namin ni Sarah at naalala ko ang mga masasayang sandali namin noon. Pagbalik ni Sarah, binago niya ang hitsura ng nursery gamit ang kanyang sining. Gusto kong maging masaya ang mga anak natin, sabi niya habang pinipinta ang mga dingding ng makukulay na larawan. Sa kabila ng aming pagsisikap na bumalik sa normal, naramdaman ko ang presensya ng isang kakaibang anino na laging nandoon sa bawat sulok ng bahay. Edmar, nararamdaman mo rin ba iyon? Tanong ni Sarah isang gabi habang tinitingnan ang madilim na sulok ng aming kwarto. Tumango ako, alam kong may kakaibang bagay na nagaganap. Naghanap ng tulong si Sarah sa isang psychiatrist. Sa bawat sesyon, unti-unti siyang bumabalik sa kanyang dating sigla. Mas mabuti na ang pakiramdam ko, sabi ni Sarah isang araw habang nag-aayos ng kanyang mga gamit para sa pagtuturo sa UP College of Fine Arts. Patuloy ang tagumpay ko sa trabaho at pinahalagahan ko ang bawat sandali na magkasama kami ni Sarah at ng aming mga anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi maalis sa isip ko ang pakiramdam na mayroong isang bagay na hindi tama, lalo na kapag nag-iisa ako sa bahay.
Bakit parang may kakaibang naroroon? Bulong ko sa sarili ko habang nag-iikot sa bahay. Napansin ko na ang mga ilaw sa hallway ay kumikislap tuwing dumadaan ako. Parang may presensya na hindi ko maipaliwanag. Minsan naririnig ko ang mga yabag sa itaas kahit alam kong wala namang tao roon. Isang gabi habang naglalakad ako sa hallway, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila ba may dumaan. Sarah, naramdaman mo rin ba yon? Tanong ko sa kanya. Oo, Edmar. Parang may iba sa bahay na ito. Sagot niya, ang kanyang mga mata puno ng takot. Sa kabila ng aming mga takot, sinubukan naming magpatuloy sa normal na buhay. Ngunit ang presensya ay laging nandyan, nagmamasid at nag-aabang. Isang araw, umuwi ako ng hindi inaasahan at nadatnan ko si Sarah na balot ng pintura sa katawan, napapaligiran ng nakakabahalang simbolo. Sarah, anong ginagawa mo? Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang liwanag. Tila ba may ibang nilalang na nakatingin sa akin mula sa kanilang lalim. May nagawa akong hindi na maaaring baguhin, sabi niya, ang kanyang boses malamig at puno ng misteryo. Hindi na siya ang asawa kong kilala ko. Ang mga simbolo sa paligid ni Sarah ay nagkukwento ng isang ritual na hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin ng mga ito? Tanong ko, ngunit wala siyang sagot. Ang amoy sa paligid ay hindi maipaliwanag, parang may nasusunog na hindi ko makita. Sarah, anong ginawa mo sa mga anak natin? Tanong ko. Ang aking puso puno ng takot. Hindi mo na sila makikita, sabi niya, ang kanyang mga mata nagliliyab sa kakaibang liwanag. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Sa takot at pag-aalala, tumakbo ako sa bawat silid ng bahay. Hinahanap ang aming mga anak. Nasaan na kayo? Sigaw ko, ngunit walang sumagot. Ang bawat hakbang ko ay mabigat at sa bawat pintuan na binubuksan, ang katahimikan ay nakabibingi. Sa huli, natagpuan ko ang mga katawan ng aming mga anak sa isang madilim na sulok ng bahay, isinakripisyo sa isang ritual. Hindi ito totoo. Bulong ko habang yakap-yakap ang mga katawan ng aming mga anak. Ang aking puso ay puno ng sakit at bighati. Naramdaman ko ang malamig na kamay ni Sarah sa aking balikat. Ito na ang katapusan, Edmar, sabi niya. Ang kanyang boses malamig at puno ng misteryo. Sa isang iglap nagdilim ang lahat. Ang kanilang presensya ay nanatili sa aking isipan at ang huling alaala ko ay ang malamig na kamay ni Sarah. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring magdulot ng madilim na kapalaran. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga ka-creepy Pinoy, tandaan laging mag-ingat sa mga anino sa inyong paligid.